habang 60 tonelada ng aserong Sobyet ang humahagibis sa makikitid na eskinita ng Budapest, ang mga estudyanteng armado lamang ng mga basahang binabad sa gasolina ay ginawang mga kabaong na bakal ang mga walang talong tangke. Ito ang kwento ng gabing nagsimulang dumanak ang dugo sa Iron Curtain at isang bansa ng mga sibilyan ang humamon sa isang superpower. Nakatayo si Joseph Stalin ng 30 talampakan ang taas sa ibabaw ng Budapest, isang tansong diyos ng makinaryang Sobyet, hanggang sa gabi ng Oktubre 23, 1956, nang ang mapuputi at nagbabagang hininga ng 1,000 welding torch ang pumutol sa kaniyang mga tuhod. Habang ang kaniyang katawan na wala ng ulo ay bumagsak sa kanal ng may nakakapanginig-butong kalabog na yumanig sa mismong pundasyon ng lungsod, ang katahimikan ng isang dekada ay hindi lamang nabasag. Ito ay sumabog sa 1,000,000 matatalas na piraso ng pagsuway. Ito ang sandaling ang anino ng Kremlin ay hinarap na rin sa wakas ng liwanag ng 1,000 nagbabagang sulo na hawak ng mga estudyanteng tumanggi nang matakot pa. Sa loob ng 10 taon, ang Iron Curtain ay higit pa sa isang metapora. Ito ay isang pisikal na bigat, isang nakakasakal na linya ng takot at hinala na dumaan sa puso ng kaluluwang Hungarian, na nagpalamig sa hangin at nagpatahimik sa mga tinig ng milyon-milyon. Ito ay isang hadlang na naghiwalay sa isang mapagmalaking mamamayan mula sa kanilang sinaunang kasaysayan at sa kanilang mga kanluraning kapitbahay, na pinalitan ang kanilang milenyong gulang na mga simbolo ng malamig at hindi natitinag na pulang bituin ng Unyong Sobyet. Ngunit ang mga lamat sa monolith ay lumalawak, at ang nagsimula bilang isang maingat na protesta sa mga bakurang bato ng Technical University ay mabilis na nagiging isang dambuhalang alon ng revolusyonaryong silakbo, na tatangay sa buong Eastern Bloc patungo sa bangin ng isang bago at nakakatakot na katotohanan. Ang pag-aalsang ito ay hindi lamang isang pampulitikang alitan. Ito ay isang desperado at marubdob na pagbawi sa isang pagkakakilanlan na nabaon sa ilalim ng mga patong ng sapilitang industrialisasyon, mahigpit na sensura, at ideolohikal na kadalisayan na ipinatupad ng lihim na pulisya. Binabawi ng mga tao ang kanilang nakaraan, binabalikan ang mga revolusyon noong 1848 upang mahanap ang lakas na hamunin ang mga Panginoon ng kasalukuyan. Ang hangin sa Budapest noong gabing iyon ay makapal sa amoy ng ozone, ang metalikong anghang ng nabungkal na lupa, at ang hilaw na elektrisidad ng isang populasyon na biglang nerealisa ang sarili nitong lakas. Ang mga estudyante ay nagmarcha patawid ng Margaret Bridge. Ang kanilang mga yabag ay umaalingaw-ngaw na parang kulog laban sa mga bigang bakal. Ang kanilang mga tinig ay tumataas sa isang maindayog at nakakakilabot na chant, na humihiling sa pagbabalik ng isang lalaking naging hindi inaasahang daluyan ng kanilang mga pag-asa, si Imre Nagy. Upang maunawaan ang pag-angat ni Nagy ay ang maunawaan ang malalim at istruktural na lamat sa loob mismo ng mundong komunista. Itinuturing ng Moscow ang anumang paglihis sa kanilang sentral at mahigpit na utos bilang isang nakakahawang virus, isang heresyang Titoist na isinunod sa pangalan ng matapang na pinunong Yugoslav na nakaligtas sa mga mamamatay tao ni Stalin upang tahakin ang sarili niyang independenteng landas. Si Nagy ay isang tao ng partido, isang panghabambuhay na komunista. Ngunit isa na gayunpaman ay naniniwala sa isang pambansang pagkakakilanlan na hindi nangangailangan ng dumudurog at ganap na bigat ng isang dayuhang bota. Kinatawan niya ang sosyalismo na may mukhang tao, isang konsepto na parang oksiheno sa isang nalulunod na bansa na nagutom sa sarili nitong kultura sa loob ng isang dekada. Ngunit habang ang mga tao ay dumami hanggang sa mahigit 200,000 katao sa harap ng Parliament Building, isang dagat ng sangkatauhan na pumupuno sa Kossuth Square mula sa gilid ng Danube hanggang sa mga hagdan ng museo, ang pampulitikang katotohanan ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa anumang kayang pangunahan o pigilan ng isang tao. Ang mga tao ay hindi na humihingi ng maliliit na burokratikong reforma. Hinihiling na nila ang isang kabuuang muling pagkabuhay ng espiritong Hungarian, ang agarang pag-alis ng mga Sobyet na mechanized division, at ang pagbabalik ng Kossuth coat of arms sa nararapat nitong lugar sa pambansang watawat. Kahit itinaas na ang tricolor na watawat sa mausok na langit,
isang kakaibang tunog ang nagsimulang yumanig sa mga sinaunang cobblestone. Ang mababa, maindayog, at nakakatakot na ugong ng mga makinang diesel ng Sobyet na gumagalaw sa kadiliman, isang mekanikal na tibok ng puso na nagpapahiwatig ng pagtanggi ng imperyo na maglaho ng walang laban. Malalim sa loob ng mga koridor ng kapangyarihan, ang nagmamadaling kalantog ng mga makinang telegrapo at ang pagring ng mabibigat na rotary phone ay naghudyat ng isang krisis na hindi maaring baliwalain ng Kremlin. Ang sistemang satellite ng Sobyet ay isang magkakaugnay na grid ng mga estado kung saan ang anumang tanda ng kalayaan ay itinuturing na isang mortal na banta sa buong arkitektura ng Warsaw Pact. Sa Poland, ang isang katulad na pagluwag ay bahagyang nakaiwas sa malawakang dumanak na dugo sa pamamagitan ng pampulitikang pagmamaniobra. Ngunit ang Hungary ay naiiba. Ito ay marubdob. Ang hinanakit dito ay matagal nang naipon, isang presyuradong silid ng pambansang pagmamalaki na gatong ng malupit na lihim na pulisya, ang State Protection Authority, na kilala bilang AVH. Sila ang mga lalaking naka-leather coat na nagpapakalaon sa mga pamilya sa gitna ng gabi. Ang mga tagapagpatupad ng isang rehimeng naghahari sa ilalim ng anino ng bitayan at ng malamig na konkreto ng silid interogasyon. Ang kanilang punong tanggapan sa 60 Andrassy Avenue ay naging simbolo ng terorismo, isang lugar kung saan ang mga dingding mismo ay tila pinagpapawisan sa takot ng mga inosente at ang mga tili ng mga tumangging sumuko. Habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga burol ng Buda na pinipinta ang Danube ng mga kulay ng pasa na lila at dugo na kahel, ang mga unang putok ay umalingaw-ngaw malapit sa radio building. Ang mga guwardiya ng AVH na napanik sa dami at hindi matitinag na masa ng sangkatauhan na tumutulak sa kanilang mga pintuan ay nagpaputok ng mga submachine gun mula sa itaas na bintana. Ang mga unang biktima ay tahimik na bumagsak. Ang kanilang dugo ay nagmantsa sa mga revolusyonaryong bandila na dala nila ilang oras lamang ang nakalipas. Ang dugo sa semento ay nagsilbing kemikal na katalista para sa galit ng isang bansa. Pagsapit ng hating gabi, ang mga manggagawa mula sa gawaan ng bakal sa chapel ay dumarating sakay ng mga ninakaw na truck. Dala ang mabibigat na kagamitan ng industriya, mga martilyo, crowbar, at ninakaw na mga rifle upang magsilbing desperadong sandata ng digmaan. Kung ikaw ay nabighani sa mga sandaling ito kung saan ang daloy ng kasaysayan ay nagbabago sa isang gabi ng apoy at asero, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito upang hindi mo kailanman mapalampas ang malalim na pagsusuri sa mga turning point ng ating mundo. Pagsapit ng umaga ng Oktubre 24, 1956, ang kambal na lungsod ng Buda at Pest ay naging isang labirinto ng apoy, basag na bubog, at matatalas na asero. Ang pamumuno ng Sobyet, sa takot na tuluyang mawala ang kanilang katimugang bahagi at ang pagbagsak ng kanilang dangal, ay nag-utos sa espesyal na pangkat ng Soviet Army na pumasok sa lungsod gamit ang mga T-34 at T-54 na tangke. Ito ay isang taktikal na pagkakamali na bunga ng sukdulang imperyal na kayabangan. Naniwala ang mga komander ng Sobyet na ang mismong paningin lamang ng mabigat na baluti at mahahabang kanyon ay magpapatakbo sa mga huligan, pabalik sa kanilang mga barong-barong sa takot. Halip, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakulong sa isang geometrikong bangungot. Ang paggiling ng mga bakal na track laban sa makikitid na pader na bato ay umaalingaw-ngaw sa mga urban canyon ng lungsod na parang tili ng mga namamatay na makina. Ang mga kalye na ito ay hindi idinisenyo para sa mga armored na maniobra. Ang mga ito ay idinisenyo para sa urban guerrilla. Ang mga kabataang lalaki at babae, ang ilan ay hindi lalampas sa 16 na taong gulang at suot ang uniforme sa paaralan, ay nakapwesto sa mga itaas na palapag ng mga apartment na may mga kahon ng bote ng beer na puno ng gasolina, ang maalamat na Molotov cocktail. Natutunan nila ang mga kahinaan ng mga bakal na dambuhalang ito sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali. Ang mga tangke ng gasolina na matatagpuan sa labas, ang mga vulnerableng engine vent, at ang limitadong paningin ng mga periskopyo na pumipilit sa mga commander na buksan ang kanilang mga hatch para lamang makakita. Kapag pumasok ang isang
Tangke sa isang makipot na eskinita, nagiging isa itong bulag na higante. Ang unang bote ay tatama sa mga engine vent upang sakalin ang hangin. Ang pangalawa ay pupuntiryahin ang mga thread upang hindi na makagalaw ang halimaw. At sa loob ng ilang minuto, ang karangalan ng Soviet Armored Corps ay isa ng maitim at mabahong kimpal ng bakal. Ang mga tauhan nito ay napilitang tumakas patungo sa naghihintay at mapaghiganting mga bisig ng mga rebelde. Ito ay isang digmaan ng mga rooftop laban sa kalsada, at sa unang pagkakataon sa isang henerasyon, ang mga rooftop ang nananalo. Si Nagy ay nagsusumamo para sa kapayapaan sa radyo. Ang kaniyang tinig ay nanginginig sa bigat ng sandali, ngunit sa makikitid na eskinita ng pest, ang mga bulag na higante ay nasusunog na, at ang revolusyon ay nakahanap na ng kaniyang pangil. Ang heograpiya mismo ng lungsod ay naging pampalakas ng puwersa para sa mga rebelde, na ginagawang isang kuta ang bawat kanto at ginagawang armory ang bawat basement. Ang matatayog at batong gusali ay nag-alok ng perpektong proteksyon para sa mga sniper, habang ang malalawak na gitnang plaza ay naging killing zone para sa anumang unit ng infantry na mahuli sa labas, nang walang mabigat na suporta. Ngunit ang pinakamakabuluhang pag-unlad sa ikalawang araw ay ang biglaan at madulang pagbabago sa loob mismo ng hanay ng Hungarian People's Army. Sa Kilian Barracks, hinarap ni Colonel Palmaliter ang sukdulan at masakit na pagpili ng isang sundalo. Sumunod sa kaniyang mga superior na sinanay ng Sobyet o ipagtanggol ang sarili niyang mamamayan laban sa dayuhang agresyon. Pinili niya ang huli, dinala ang kaniyang mga tauhan, ang kaniyang bala, at ang kaniyang mabibigat na kagamitan sa panig ng revolusyon. Ito ay isang turning point na may malaking psikolohikal na kahalagahan dahil napatunayan nito na ang militar ng Hungary ay hindi nakasangkapan ng mga mananakop. Hindi lamang niya binigyan ng mga baril ang mga rebelde. Binigyan niya sila ng propesyonal na pundasyon, ang taktikal na pagsasanay, at ang lehitimo ng isang bansang nakikipaglaban. Inorganisa niya ang watak-watak na grupo ng mga estudyante at manggagawa upang maging isang nagkakaisang puwersang panlaban na kayang humawak ng posisyon laban sa isang imperyo. Bigla, ang pulang bituin ay tinatapyas na mula sa bawat gusali gamit ang mga martilyo at pait, at sa lugar nito, ang Hungarian tricolor ay itinaas na may isang matalas at simbolikong butas na ginupit sa gitna. Ito ay higit pa sa isang bandila. Ito ay isang pisikal na pagtatanggal ng isang dayuhang ideolohiya, isang surgical na pag-aalis ng emblema ng Sobyet mula sa mismong tela at kaluluwa ng bansa. Ang butas ay kumakatawan sa isang bakante kung saan naroon ang pang-aapi, isang puwang na balakpunan ng mga tao ng kanilang sariling tadhana, malaya mula sa mga dikta ng isang malayong Kremlin. Ito ay isang biswal na deklarasyon ng kalayaan na makikita mula sa pinakamataas na taluktok ng lungsod hanggang sa pinakamalalim na tunel ng metro. Habang nagngangalit ang labanan sa kalye at ang amoy ng pulbura ay makapal sa ibabaw ng Danube, natagpuan ni Imre Nagy ang kaniyang sarili sa isang estado ng masakit na paralisis, naipit sa pagitan ng kaniyang katapatan sa partido at kaniyang pagmamahal sa bansa. Siya ay itinulak pabalik sa pagka-premier sa pamamagitan ng kagustuhan ng mga tao, ngunit ang kaniyang mga unang broadcast sa radyo ay isang desperado, halos kaawa-awang pagsusumamo para sa kaayusan at pagbabalik sa normal. Siya ay isang tao ng lumang bantay, isang burokrata sa pagsasanay, na sinusubukang makipag-usap sa isang bagong mundo na nalampasan na siya sa loob lamang ng ilang oras. Ginugulo siya ng alaala ng mga Stalinist na purge, natatakot na ang anumang maling hakbang ay hahantong sa isang mas malaking dumanak na dugo kaysa sa kasalukuyang nagpaparumi sa mga kalye ng kaniyang kabisera. Ang mga kinatawan ng Sobyet, sina Anastas Mikoyan at Mikhail Suslov, ay pinapanood ang kaguluhan mula sa napapatibay na embahada, tinitimbang ang halaga ng isang kabuuan at madugong pagsupil laban sa marupok na posibilidad ng isang negosasyong kasunduan na magpapanatili sa Hungary sa loob ng Warsaw Pact. Naglalaro sila ng isang mapanganib na laro ng diplomatikong brinkmanship, nagkukunwaring nakikinig habang ang Moscow ay naglilipat ng mas maraming dibisyon sa hangganan. Ang dilema ay tunay na pandaigdigan at puno ng panganib sa geopolitika.
Ang mga mata ng kanluran ay nakabaling sa Budapest nang may halong pagkamangha at takot, ngunit sila rin ay tragically na nadi-distract. Ang Suez Crisis ay nagpapakulo sa Middle East na kumukuha ng atensyon, mga mapagkukunan. At ang moral na pukos ng Washington at London palayo sa Danube sa mismong sandaling ang Iron Curtain ay pinupunit na. Ang pandaigdigang distrasyong ito ay nangangahulugan na ang mga rebelde ay nag-iisa sa dilim, nakatayo laban sa bigat ng isang imperyo na nagsisimula ng muling isaalang-alang ang unang pag-atras nito at magplano para sa isang mas permanente at mapangwasak na solusyon. Ang trahedya ay ang mismong sandali ng pinakamalaking pag-asa ng Hungary ay siya ring sandali ng pinakamalaking geopolitical na isolasyon nito. Habang ang labanan ay umabot sa ika-4 na araw, ang revolusyon ay nagsimulang pagsama-samahin ang kapangyarihan nito at iorganisa ang gobyerno nito. Karamihan sa kanlurang Hungary ay nasa kamay na ng mga rebelde at ang kontrol ng sentral na pamahalaan ay mahina na dahil ang mga lokal na revolusyonaryong konseho ay pumalit sa mga itinalagang Sobyet na alkalde at opisyal. Sa mga lungsod tulad ng Győr at Sopron, ang paglipat ay mabilis habang ang lumang kagamitan ng estado ay simpleng natunaw sa harap ng galit ng publiko. Ang hangganan sa Hagia Shalom, isang linya ng takot at barbed wire sa loob ng isang dekada, ay biglang binuksan ng mga nagbubunying gwardiya na nagtapon ng kanilang mga Soviet-style na sombrero sa isang kilos ng ganap na pagsuway. Sa unang pagkakataon mula noong 1945, ang border ay hindi isang hadlang, kundi isang pintuan para sa pag-asa at pandaigdigang pagkakaisa. Mula sa kabilang panig ng hangganan ng Austria, isang malaking konvoy ng mga truck ng Red Cross na pinunduhan ng mga kontribusyon mula sa mga tao sa Britain, France at Amerika ang nagmadaling magdala ng blood plasma, antibiotic at pagkain sa isang lungsod na nauubusan na ng dugo sa mga kalye. Nasaksihan ng ministro ng depensa ng Austria na si Ferdinand Graf ang isang tanawin na hindi maiisip isang linggo ang nakalipas. Ang mga Hungarian border guard at mga rebelding sundalo na nagtutulungan sa putikan upang gabayan ang mga relief supply para sa kanilang mga sugatang kababayan. Ang mga tradisyonal na emblema ng Hungarian ay muling lumilitaw sa bawat gatehouse at uniforme, isang biswal na patunay na ang pambansang pagmamalaki ng isang mamamayan ay dapat igalang at unawain, bago ang kapaitan ay maging isang hindi mapapatay at permanenteng digmaang sibil. Ang paningin sa mga convoy na ito ay nagbigay sa mga rebelde ng maling pakiramdam ng seguridad, isang paniniwala na ang mundo ay sa wakas ay sumasaklolo na sa kanila at ang panahon ng dominasyon ng Sobyet ay tapos na. Hindi alam na ang diplomatikong tanawin ay nagbabago sa ilalim ng kanilang mga paa sa paraang mag-iiwan sa kanila na mag-isa kapag ang huling martilyo ay bumagsak na. Ang halaga ng makasaysayang pagsuway na ito ay nakasulat sa lupang tigmak ng dugo ng mga bayan tulad ng Magyarovar, kung saan ang revolusyon ay hinarap ang buo at walang pigil na kalupitan ng lumang rehimen. Doon, ang isang mapayapang demonstrasyon ng mga walang armas na mamamayan, kabilang ang mga estudyante, tindero, at mga pamilyang may dalang bulaklak at kumakanta ng mga pambansang awit, ay hinarap ng isang malamig at tuloy-tuloy na bugso ng machine gun fire mula sa mga nakatagong posisyon ng AVH. 85 lalaki, babae, at bata ang napatay sa loob ng ilang segundo. Ang kanilang mga katawan ay iniwan sa alabok bilang isang malungkot at tahimik na paalala ng mga nakataya. Ang malawakang libing na sumunod ay isang mahigpit at tahimik na babala sa mundo at isang awit sa libing para sa lumang kaayusan. Ang pag-iyak ng mga ina ng Magyarovar ay naging awit ng revolusyon. Ang mga kaswalidad ay mabigat sa magkabilang panig, kung saan ang mga rebelde ay gumagawa ng isang malungkot at sistematikong paniningil sa mga mananakop at sa kanilang mga lihim na tagapagpatupad ng pulisya bilang ganti sa mga masaker. Ang bawat kamatayan sa kamay ng lihim na pulisya ay nagsilbi lamang upang patigasin ang determinasyon ng mga rebelde, na ginagawang isang sagradong krusada para sa kaluluwa ng isang bansa ang isang pampulitikang protesta. Ngunit habang ipinagdiriwang ng mga rebelde ang kanilang pansamantalang tagumpay at nilalanghap ang hangin ng isang malayang Hungary,
Ang anino ng isang mas malaki at mas propesyonal na puwersang Sobyet ay nagtitipon sa malayong abot tanaw, malayo sa abot ng mga Molotov cocktail at mga sniper rifle. Ang Kremlin ay hindi naghahanda na umatras sa gabi. Ito ay naghahanda na bumaling nang may napakalaki at pang-industriyang antas ng puwersa. Ang unang interbensyon ay nabigo dahil ito ay hindi buong puso, kulang sa plano at mali sa taktika. Ang susunod na alon ay magiging isang koordinado, dudurog at huling pagsalakay na idinisenyo upang burahin ang mismong alaala ng pagsuway at muling itatag ang kaayusan ng Iron Curtain nang may bagsik na ikagugulat ng mundo. Ang mga trahikong biktima ng pag-aalsa noong 1956 ay nagpatunay sa mundo na ang moral na kapangyarihan ng isang mamamayan ay maaring sa isang maikli at nagniningning na sandali magpatigil sa mga gulong ng isang pandaigdigang superpower. Ito ay isang tunggalian na pumilit sa mundo na kilalanin na ang pagnanais para sa kalayaan ay hindi isang pampulitikang paksa o isang karangyaan, kundi isang pangunahing pangangailangan ng tao na kasing halaga ng hangin. Habang pinapalitan ng mga tradisyonal na emblema ang mga pulang bituin sa mga sombrero ng mga sundalo at sa mga fasad ng mga gusali, isang panandalian at magandang pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa Budapest. Naniwala ang mga tao na nanalo na sila, na ang mga tangke ay aalis na ng tuluyan at ang isang bagong era ng demokrasya ay sumisikat na. Ngunit ang malamig na luhika ng imperyo ay nanatili. Gatong ng takot sa Moscow na kung ang Hungary ay babagsak, ang buong globo ng Sobyet ay matutunaw na parang baraha. Ang mga tangke ng Sobyet ay nanalo sa mga unang labanan sa kalye para lamang mawala ang puso at kaluluwa ng Eastern Bloc magpakailanman. Ang huling yugto ng trahedyang ito ay isusulat pa lamang sa mga bulwagan ng Kremlin at ang nakakapangilabot na katahimikan ng mga tangke ng Sobyet sa mga huling araw ng Oktubre ay hindi tanda ng kapayapaan o pag-alis, kundi ang nakakatakot na katahimikan bago ang isang mas malaki at mas mapangwasak na baha. Ang susunod na mangyayari ay babago sa Cold War magpakailanman, magpapatibay sa mga linya ng ika-20 siglo at mag-iiwan ng marka sa pusong Hungarian na tatagal sa loob ng 33 taon ng tahimik at nagngangalit na paglaban at mga lihim na paggunita sa mga nasawi. Ang tagumpay ay isang mirage, ngunit ito ay isang mirage na magbibigay inspirasyon sa mga darating na henerasyon. Ang kwento ng Hungarian Revolution ay isang patunay sa katotohanan na ang kasaysayan ay hindi lamang isang record ng mga petsa, kundi hinuhubog ng hilaw na katapangan ng mga tumatangging umatras, kahit na ang mga pagkakataon ay imposible at tila nakalimutan na sila ng mundo. Ipinapaalala nito sa atin na ang kapangyarihan ay hindi lamang matatagpuan sa dulo ng baril o sa thread ng isang tangke, kundi sa kolektibong kalooban ng isang mamamayan na nagpasyang wala na silang mawawala kundi ang kanilang mga tanikala. Ito ay isang revolusyon ng mga kabataan, ng mga manggagawa, at ng mga nakaaalaala kung ano ang ibig sabihin ng maging malaya. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang ulat na ito tungkol sa pag-aalsa noong 1956 at ang katapangan ng mga mamamayang Hungarian, mangyaring ibahagi ang video na ito sa iba na nagpapahalaga sa katotohanang pangkasaysayan at sa mga aral ng nakaraan. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Naniniwala ba kayo na ang mga kapangyarihan sa kanluran ay dapat na nakialam ng mas direkta upang iligtas ang revolusyon? O ito ba ay magpapasiklab ng isang hindi maiiwasang ikatlong pandaigdigang digmaan? Ipaalam sa amin ang inyong pananaw sa mga komento sa ibaba. Salamat sa pagtayo kasama namin habang ginaluugad namin ang mga epikong kwento ng sakripisyo ng tao, ang mga komplikado ng digmaan, at ang nananatiling hindi mababali na paghahanap ng kalayaan. Sa ngayon, ang mga kampana ng Budapest ay patuloy na tumutunog sa ambon ng panahon. Umaalingaw-ngaw ang isang pagsuway na maaaring supili ng isang imperyo, ngunit hindi kailanman tunay na mabubura ng kasaysayan. Ito ay isang kwento ng isang maluwalhating pagkatalo na kalaunan ay nagbigay daan para sa isang huling tagumpay.